Isang maganda at masayang araw sa inyo, mga minamahal naming mag-aaral ng ikapitong baitang ng Special Program in Journalism. Gayon din sa mga magulang o tagapag-alaga na nanonood at nakikinig ngayon. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Emy Realin B. Condrillion mula sa Cauayan City National High School, Main Campus. Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin na tiyak kong marami kayong matututuhan. Kaya, ihanda ng inyong module at iba pang kagamitan sa inyong pag-aaral. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at naririnig o napapanood ng maayos ang ating broadcast o telecast. Makinig ng mabuti upang mas madaling maunawaan ang ating aralin. At masagot ng buong husay ang mga katanungan at mga gawain o pagsasanay na nasa inyong module. Sa oras na ito, inaasahan kong hawak na ninyo ang inyong module. Alam kong handang-handa na kayo para sa ating aralin. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga uri ng pamatnubay sa pagsulat ng balita. Muli nating balikan ang natapos nating aralin. Panoorin sa video clip na ito ang mga katangian at uri ng balita. Balita. Ito ay ulat na maaaring pasulat o pasalita ng mga bagay na naganap na, nagaganap o magaganap pa lamang. Naglalarawan ito sa ating kalagayan at maaaring maisulat sa pahayagan. Ang balita ay anumang pangyayaring hindi karaniwan, isang ulat na kapagbibigay impormasyon at mapaglilibangan ng mambabasa, nakikinig at nanonood. Mga mahahalagang salik ng balita. Mga pangyayari o mga detalye nito, kawilihan at mambabasa. May mga sangkap rin ng balita. Una, kapanahunan o napapanahon o immediate or timeliness. Pangyayaring kagaganap o katutuklas pa lamang. Pangalawa, kalapitan o nearness or proximity. Ang kalapitan ay maaaring tumukoy rin sa kalapitang heograpiya, kaangkan o kapakanan. Katanyagan o prominence. Maaaring ito ay ukol sa isang pinuno ng pamahalaan, leader ng purok, mga taong kilala o dakila o tanyag sa lipunan. Maaari ring paksain ang isang matulaing pook. Tunggalian, conflict or struggle. Ito ay maaring pagtutunggali ng katawang pisikal at mental. Tao laban sa kapwa-tao, tao laban sa hayop, tao laban sa kalikasan, at tao laban sa kanyang sarili. Kahulugan o kalalabasan o significance or consequence. Ito ay kung ano ang kahulugan o kalalabasan ng isang pangyayari. Di karaniwan o pambihira o oddity or unusualness. Ito ay mga bagay na imposibleng mangyari o bihira mangyari. Pagbabago o change. Ito ay mga nangyayaring pagbabago sa paligid. Pamukaw damdamin o kawilihan o human interest. Ito ay mga bagay na takaw pansin o mga nakakaantig ng damdamin. Romansa at pakikipagsapalaran o romance and adventure. Ang romansa ay hindi nauukol sa pag-iibigan lamang. Hayop o animals, pangalan o names, drama. Ang misteryo, pag-aalinlangan o suspense o komedya ay nagbibigay ng kulay sa isang kwento. Kasarian o sex. Ito ay nagbibigay kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa, pag-aasawa, paghihiwalay o pagdidiborsyo.
pag-unlad o pagsulong o progress or advancement, at mga bilang o numbers. May mga katangian din ang balita. Una, ganap na kawastuhan. Kawastuhang paktwal, tunay na pangyayari, katumpakan ng pangkalahatang impresyon, kaayusan ng detalye, tamang pagbibigay diin, at hindi magulo o masalimuot ang diwa. Pangalawa, timbang. Ito ay kaukulang diin sa bawat katotohanan, kaugnay ng ibang tunay na pangyayari at kawastuhan. Pangatlo, walang kinikilingan o objective or unbiased. Ito ay kaiklian, kalinawan at kasariwaan. Mga uri ng balita. Ayon sa saklaw o pinagmulan o according to scope or origin. Balitang lokal o national o local news. Balitang dayuhan o banyaga o foreign news. Balitang may petsa o pinanggalingan o dateline news. Ayon sa pagkakasunod-sunod o according to chronology or sequence. Paunang balita or advance or anticipated. Ulat na ukol sa inaasahang pangyayari tulad ng gaganaping patimpalak, konsyerto, dula, palaro, kampanya at iba pa. Ito ay maaring ilathala ng serye na inilalarawan ang iba't ibang paksa sa bawat issue. Pamaraan sa pagsulat ng tuwirang balita o ng balitang lathalain. Balitang di inaasahan o spot news. Ito ay balitang isinulat ukol sa pangyayaring naganap na di inaasahan. Balitang itinalaga o coverage news. Balitang isinulat o isusulat pa batay sa isang palagian o pirmihang pinagkukunan gaya ng kongreso, ospital, fire department, tanggapan ng punong guro, aklatan at iba pa. Balitang panibaybay o follow-up news. Ito'y ulat sa pinakabagong pangyayari bilang karagdagan o kasunod ng naunang balita. Balitang routine o kinagawian o routine news story. Ukol sa inaasahang magaganap tulad ng regular na pagpupulong, panahon ng pagsusulit at palatuntunan. Mayroon namang ayon sa anyo ang balita o according to structure. Una, tuwirang balita o straight news. Inverted pyramid, inilalathala ng tuwiran at walang paligoy-ligoy, at maikli, simple at madaling maunawaan. Pangalawa, balitang lathalain o news features. Ito ay nababatay sa tunay na pangyayari, nakaayos sa pinakamahalagang pangyayari kagaya ng pagkakaayos ng isang kwento, at nahahawig din ito sa pagbabalita, editorial at lathalain. Pangatlo, balitang iisang paksa o tala o single feature or one incident story. Ito ay kinapapalooban ng iisang pangyayari o paksa ang taglay ng pamatnubay, at sa katawan ng balita ipinapaliwanag ang mga detalye. Pang-apat, balitang maraming itinatampok o several features or composite story. Ito ay pahupang kahalagahan o according to decreasing importance, at ang pagpapaliwanag sa mga paksa ay nakaayos mula sa pinakamahalaga hanggang sa hindi gaanong kahalagahang pangyayari. Ayon naman sa pagtalakay ng paksa o according to treatment of the topics. Ito ay balitang may pamukhaw damdamin o kawilihan o human interest story. Karaniwang maikli, ngunit nagagawa nitong paiyakin, patawanin, pagalitin o pagdamdamin ang mambabasa. Balitang may pagpapakahulugan, interpretative or interpretative news.
Hindi ipinahahayag ang pangyayari sa payak o tuwirang paraang lamang, kundi nilalaki pa ng interpretasyon upang lalong maunawaan ng mababasa. Balitang may lalim o in-depth report. Ito ay nagsasalig sa backgrounding mula sa pagsasaliksik o paghahanap pa ng mga bagay o pangyayaring higit sa nakita o nasaksihan. Nagbibigay kahulugan ito sa mga pangyayari ngunit hindi lumalabas sa opinyon ng sumulat. Mga tanging uri o other kinds. Batay sa mga talang nakuha o fact story, batay sa kilos o aksyon story, ukol sa talumpati o panayam o quote, speech or interview story, balitang pangkatnig o sidebar, balitang kinipil o news brief, bulletin o bulletin, at dagliang balita o news flash. Sa puntong ito, dumako na tayo sa ating panibagong aralin, ang mga uri ng pamatnubay sa pagsulat ng balita. Ang panimula ng balita ay tinatawag na pamatnubay. Sa wikang Ingles, lead. Ito ay ang pinakamahabang bahagi ng balita sa kabuuan sapagkat ito ang unang binibigyan ng pansin at umaakit sa mambabasa. Karaniwan, ang pahayagan ay binabasa ng madalian kung kaya't sa simula ng balita ay nangangailangan ng higit na atensyon mula sa mambabasa, gayon din naman sa manunulat. Ang pamatnubay ay ang mga may pinakamainam na bahagi kahit na lathala ay isang panayam, lathain o kritikal na panunuri. Mayroong dalawang pangkalahatang uri ng pamatnubay. Ang konbensyonal at di-konbensyonal na pamatnubay o makabagong pamatnubay. Konbensyonal. Kung minsan ito ay tinatawag ding buod na pamatnubay. Karaniwan, ang balita ay gumagamit ng ganitong pamamaraan na tumatalakay sa natural at tuwirang paraan. Ito ay ang pinakapangkaraniwang uri na sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit at paano o 5W and H. Ang balita ay nilalahad sa baliktad na piramide kung saan ang mga mahahalagang impormasyon ay nasa una at pangalawang talata. Karaniwang ginagamit ito sa tuwirang balita. Di-konbensyonal na patnubay o makabagong pamatnubay. Ang balitang lathain ay gumagamit ng pamatnubay na ito. Inilalahad dito ang intensyon ng pagpupunyagi ng manunulat sa pagpapakilala ng kanyang balita sa paraang naiba. Ginagamitan ng pangganyak na panimula ang akda upang akitin ang mambabasang basahin ang kabuuan nito. Karaniwang ginagamit ito sa pagsulat ng pabalitang lathalain. May mga uri naman ng konbensyonal o buod na pamatnubay. Ang pamatnubay na ano, pamatnubay na sino, pamatnubay na saan, pamatnubay na kailan, pamatnubay na bakit, at pamatnubay na paano. Pamatnubay na ano o what lead. Pinakamatuwid na pamatnubay na naghahayag ukol sa balita. Ito ay kung ang pinakamahalagang anggulo ng balita ay ang pangyayari. Halimbawa, isang lindol ang yumanig sa lalawigan ng Sorsogon at Masbate na ikinamatay ng 3 tao at ikinasira ng mga bahay at gusali kahapon ng madaling araw. Pamatnubay na sino o who lead. Kung higit na pinakatampok ang tao o organisasyong kasangkot sa pangyayari. Halimbawa, binawi ni Nueva Vizcaya Representative Rodolfo Agbayani kasapi ng LDP ang kanyang pirma sa impeachment complaint na inihain ng oposisyon kahapon matapos itong katayin sa komite. Pamatnubay na saan o who lead. Kung higit na mahalaga ang lugar
na pinangyarihan kaysa sa gawain o tao na kasangkot dito. Halimbawa, sa Naga City ginanap ang 2009 National Schools Press Conference na dinaluhan ng mga batang manunulat sa buong bansa. Pamatnubay na kailan o when lead. Hindi gaanong gamiting pamatnubay dahil ginagamit lamang ito kung higit na mahalaga ang petsa kaysa sa iba pang aspeto ng pangyayari. Halimbawa, hanggang sa Abril 18 na lamang ang palugit na ibinigay ng BIR para sa pagbabayad ng buwis sa taunang kita. Pamatnubay na bakit o why lead. Nagsasaad hinggil sa pinagmulan o sanhi ng itinatampok na pangyayari. Halimbawa, upang mapalawak at madaling maipaabot sa mga mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, inilunsad ng Sangguniang Panlunsod ng Quezon sa pamumuno ni Mayor Sonny Belmonte ang City Hall sa barangay. Pamatnubay na paano o how lead. Kung ang kaparaanan ng pangyayari ang pinakamabisang anggulo na dapat itampok. Halimbawa, nagkunwaring naghahanap ng mapapasukan. Isang babae ang tumangay ng malaking halaga ng salapi at mga alahas ng isang ginang sa lungsod ng Baguio pagkatapos itong tanggapin bilang katulong. Sa pagpapasya kung aling uri ng konbensyonal na pamatnubay ang itatampok, dapat munang alamin ng manunulat kung aling anggulong balita ang higit na mahalaga. Kapag parehong matimbang ang ano at sino, unang itatampok ang sino dahil higit na mahalaga ang tao kaysa sa mga bagay at pangyayari. Mga uri ng di-conventional o makabagong pamatnubay. Ang quotation lead, question lead, descriptive lead, narrative lead, at exclamatory lead. Quotation lead. Nakalahad ang sipi o sinabi ng taong ibinalita. Halimbawa, lahat ng sumusuporta sa aking administrasyon ay inaanyayahan kong magsuot ng yellow ribbon sa ika-28 ng Hulyo. Ito ang panawagan ni Pangulong Ninoy Aquino sa kabila ng isyung kanyang kinasangkutan sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Question lead. Nakalahad ang isang katanungan o question. Halimbawa, makakamit ba ng Pilipinas ang hamon ng MDG 2015? Ito ang katanungan ng mga kinatawan ng United Nations o UN. Descriptive lead. Ang pamatnubay ay tiyakang naglalarawan. Halimbawa, masikip, marumi at hindi matitirahan. Iyan ang komento ng marami sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda kaugnay sa mga bank houses na ibinigay ng gobyerno. Narrative lead. Ang pangunahing layunin ng pamatnubay ay maglahad. Halimbawa, saksi ang maraming Pilipino sa pagsuko ng diktaturang Marcos at pagpapalit ng administrasyong Aquino. At ang exclamatory lead. Ang pamatnubay ay may isa o higit pang salita na naglalahad ng isang matinding damdamin. Halimbawa, hustisya. Iyan ang panawagan ng mga mamamayang Pilipino kaugnay sa isyong PDOF scam na kinasangkutan ni Janet Lim Napoles at 3 pang senador. May mga dapat tandaan sa pagsulat ng mabisang pamatnubay. Una, gumamit ng payak na pangungusap. Pangalawa, huwag isulat ang lahat ng kasagutan sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano at bakit sa isang pangungusap lamang. Kung ito ay makasisira sa kaisipan ng talata at makalilito sa mambabasa. Alalahaning ang pangalawang talata ay pamatnubay rin. Pangatlo, huwag uliting gamitin ang mahalaga o di karaniwang salita sa isang pangungusap. At pang-apat, iwasan ang pag-uulit ng mga sugnay, parirala at iba pang katulad nitong gramatikong kayarian.
Ngayon ay nalaman na ninyo ang iba't ibang uri ng pamatnubay sa pagsulat ng balita. Ang konbensyonal o buod na pamatnubay at ang di-konbensyonal o makabagong pamatnubay. Upang lubos ninyong maunawaan at mas mahasa ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, basahin at gawin ang mga pagsasanay sa inyong module. Siguraduhin nasagutan ninyo ang lahat ng mga gawain o pagsasanay na nasa inyong module bago ito ipasa. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga uri ng pamatnubay sa pagsulat ng balita. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli ako ang inyong guro, Ma'am Emy Realin D. Condrillion para sa paaralang panghimpapawid at pantelebisyon sa ikapitong baitang sa journalism. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa kahalagahan ng pagsulat ng tuwirang balita o straight news. Tumutok lang sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes.